Saan ba kayo? Diyan sa baba lang, sa may crystal pastry. Ngayon isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes namin minamahal. So, ayun po si Bay sa likod. Si cellphone. So, ayun mga kabisnes. Nabasa niyo naman po sa thumbnail namin kung patungkol saan itong vlog namin na ito mga kabisnes. So, ayan, nandito rin po pala ako sa mga kabisnes sa salon. Kasi, sobrang naiirita na po ako sa buhok ko. Kung napapansin niyo po, pag nag-vlog ako is lagi kong ginaganon-ganon yung buhok. Di ko maintindihan kung anong gagawin ko sa buhok ko. Dito po si Kuy-Kuy. Nagtatago. Pang, mag-tip ka pang. Gina. Ticket lang tayo. Opo. So yun mga kabisnes, sige, magandang gabi. Magandang gabi po mga kabisnes. Ay. So ayun nga mga kabisnes, magpapaano po ako mga kabisnes. Kasi marami daw akong pera eh. Sana umul. Hindi, joke lang po. Ano lang mga kabisnes, kasi syempre. Wala. Siyempre, kailangan din yung book mga ka-business kasi ayan, pangit na po ng kulay. Oh. Kasi sobrang kulot na. Bumabalik na siya sa pagkakulot. Siguro na yata eh. Last year kasi, kung napanood niyo po yung vlog sa ka-business family yata yung na-i-upload. Yung niriband yung buhok namin. Sagot po yun lahat ng ni ate. Treat niya ate sa amin lahat. Sa aming 3Ms. Kay Tita Dada, kasama din si Tita Dada po nung doon nga nagpariban kami dun sa may Vicas. Yun. So, mahigit isang taon na rin po yun mga ka-business. At kakaputol ko pa lang po nitong buhok ko siguro mga isang buwan na yata or 2 weeks ago. 3 weeks, mga nasa ganun. Pinaiklian ko po. So, ngayon, papakulayan ko po siya mga ka-business para mabuhay-buhay naman yung bukong namatay. Akin lang itim. Itim lang sa akin. Itim lang sa'yo? Very good. Kasi bawal pa man yan sa school, anak, no? Bawal po. So, ayun nga mga ka-business, talakayin natin. Kasi habang nandito pa, at makapag-upload din po ako ng medyo maaga-aga. Talakayin natin yung ilang bagay mga ka-business na nababasa ko po sa comment section. Unang-una na po dun yung ano ba? Tumigil na daw. Stop na daw. Huwag ko na daw sagutin. Okay na daw yung pagsagot ko dun sa mga yun nga, sa mga nagawa kong vlog. Unang-una mga ka-business, kung napansin nyo, nung pagkatapos ng vlog ko, ma-i-upload yung vlog ko is nag-live po siya kinabukasan. Hindi ako nagkakamali, kinabukasan yata yun. Hindi po ako pumasok sa live niya. Honestly, pumasok ako, pero hindi ako nagko-comment doon. At saka, kasi loading kasi mga ka-business eh. Yung ang hirap bang pasukin ba? Kasi ikot na siya ng ikot, tapos tutuloy na naman, tapos ikot na naman. So, hindi ko rin maintindihan yung sinasabi niya. So, lumabas ako sa live niya. Ang ginawa ko, kinabukasan is, dinownload ko yung video niya. Saka ako gumawa ng reaction dun sa mga sinasabi niya. Pero mga ka-business, nung na-upload ko na po yun is naka-unlisted lang po siya. So, hindi po siya naka-public. Bukod tangi ako lang po ang makakakita nun. Except din po sa mga taong sisindan ko nung link, yun, mapapanood nila yun. Pero wala eh. 4 na araw ang lumipas. Hindi ko talaga pinablik yun. Kung napansin nyo, iba-iba yung vlog namin. Yung nag-rearrange kami sa bahay, yun yung mga na-i-vlog ko. Naglinis sila ng mga kotse. So, yun. Pero nung November 1 yata or 2, basta last Friday mga ka-business, last Friday is nag-live siya. At may mga nabasa ako sa comment na screenshot ko po. Hindi ako nag-screenshot pala. Si Bay nag-screenshot. May nag-screenshot po na nagsasabi na naman against me. So, bis na hindi ko na i-upload, hindi ko na ipapublic yun. Pag-isip-isip ko na, Hey, mother. Mamaya na. Doon ka muna.
napag-isip-isip ko na bakit hindi ko ipapublic, samantalang siya nadadamay na naman ako sa live niya. 'Di ba? Imbis na nanahimik, ayaw nilang manahimik. So, ginawa ko, mga bandang 10 yata. Basta tapos na siyang mag-live nun, mga ka-business. Tapos na siyang mag-live nung ipinublic ko yung upload ko na yun. So, yung mga nagsasabi dyan na tigilan na, nag-stop naman ako mga ka-business 4 na araw or 5 araw. Hindi ako wala akong sinabi or wala akong ini-upload about sa kanya, about sa mga issues. Pero ayun na nga, hindi mapigil eh. So, hindi ko na po kasalanan yun mga ka-business. Hindi porket na nahimik ako is ganun-ganun na lang. Pangalawa, dun sa nagsasabi na, kasi nga ginigiit kung may basbas ba daw or pahintulot ni kuya itong vlog ko. Ganito lang po yan mga ka-business. Itong pinag-uploadan ko po is channel namin, hindi naman to sa official, di ba? Sa channel naman po namin ito. So, walang pakialam yung iba or kahit si kuya, hindi po kami sinasaklawan na i-public po itong vlog namin. Kasi mga ka-business, ganito po yan. Nung time nga po na may ginawa na akong vlog patungkol dito sa sabi niya, sabi ko kay kuya, may ginawa na naman akong vlog, ganyan. Tapos sabi nila ni ate sa akin, ganito lang yan, Junjun. Kung sakasakali ba na igiit namin ni ate mo na pigilan kang wag i-public yan or i-upload, mapapanatag ba ang kalooban mo? Matatahimik ba ang puso mo? If ever na ganun nga, pigilan nila ako. Sabi ko, hindi po ya, magdurugo po yung puso ko pag hindi ko talaga na i-upload ito. Sabi ko sa kanya, pwede sabi ni kuya, alam mo na yung sagot. Basta kami, nagpapayo lang kami ni ate at ni kuya. Sabi ni kuya sa amin. Sa akin talaga, nagsabi si kuya nun. So, yun sa mga nagsasabi ko may basbas ni kuya. Nasa akin po kasi ang desisyon mga ka-business. At alam yan ni Okray. Kasi ganyan din po yung nangyari. Nung nagpunta nga sila sa cybercrime law, nung sinamahan si Okray dun sa cybercrime, yun din pong sinabi nila kuya sa kanya na kami, magpapayo lang, magsasuggest lang. Pero nasa iyo pa rin, hawak mo pa rin ang desisyon. Kasi siya naman ang nagsampa ng kaso kay Jonathan, di ba? Hindi naman kami. So, hindi naman sila kuya. So, ang tanging magagawa nila kuya, bilang beneficiary nga niya si Jonathan at reactor siya nung time na yon, is magpayo talaga mga ka-business. So, yun yung best na magkayang gawin or magagawa nila kuya, yung payuhan siya. So, hindi ko alam kung anong tingin niya dun sa pagpapayo kasi parang lumalabas kasi sa live niya dun na parang sinasaklawan siya, which is hindi ganun. Hindi kailanman bubusalan ni kuya kahit nga kami. Hindi kami kailanman mabubusalan or kahit siya. Kasi may sarili naman kaming pag-iisip mga ka-business. At siya rin may sariling pag-iisip. So, nasa kanya yun kung itutuloy niya yung kaso o hindi. Kung makikinig siya sa advice, then okay, kasi magiging tahimik ang lahat, di ba? Ganun lang yun. Hindi man sinasaklawan or ano man yung desisyon. Nasa kanya pa rin ang desisyon. At katulad nga nung sinabi ni kuya sa kanya, na narinig ng mga ng pulis na nagkasikaso ng kaso, ng taga-NBI, nung pinsan niya mismo, narinig din niya na yung payo nila ate at kuya sa kanya. Ganun din po ginawa sa amin. Pinayuhan kami. So ako, nasa akin ang desisyon. Hawak ko yung desisyon. Hindi nila kuya at ate. Pero, hindi po ibig sabihin na binabastos ko si kuya or wala akong respeto. Kasi alam nila kuya at ate kung gaano kalaki yung respeto namin sa kanila. Hindi po pambabastos yung pagsagot ko kay Okray kasi hindi naman sila kuya at ate ang sinagot ko. Bagkus pinagtanggol ko po sila mga ka-business kasi pamilya po kami at masakit po sa akin marinig na yung taong naging reactors na tinuring na rin pamilya, napamahal na rin sa syempre kila ate, kila kuya is ganun nga yung ginawa sa ka-business official, which is sobrang sakit ba na sana kung aalis man lang sana na bilang reactor or kung may kakulangan man between sa kanilang dalawa nila kuya, maaari naman kasi sanang idaan sa diba, sa messenger is hindi na lang yung ganun na pinalaki pa ng ganito. Tsaka yun nga, ang dami nang nadamay, ang dami nang nabuksan na issues na dapat sarado na
ayun, ganun yung nangyari. Kaya hindi ko rin napigilan talagang sagutin siya sa vlog, which is parang ako pa yung walang karapatang sumagot samantalang siya ang naunang nag-live. Kung hanggang doon na lang sana sa sagutan namin sa comment section ni Boss Anime, di doon na lang sana, di ba, mga ka-business? Wala na sanang ibang taong may i-involve, madadamay, or mga issues na nabuksan. Kung isang tanong, isang sagot, yun na. Kung sinagot niya yun, di tatahimik ako. Di ba? Isang tanong lang naman yun eh. Bakit ka nagtampo at umalis bilang reactors? O, di ba? Tanong lang yun, isang tanong. Tapos, ayun na, ang dami nang nadamay. Yung mga kaso, sinabihan pang gago, yung mga ganung bagay. Just below the belt na mga ka-business. Hindi ko naman nahayaan na hindi siya sagutin. So, ayun na, nagretratan kami sa comment section ni Boss Anime. Pero kung hanggang doon na lang yun, doon na lang yun. Pangatlo, hindi ko po ginagawang mag-vlog for the views, mga ka-business. Kasi kung napansin nyo rin naman, pagkatapos nung vlog ko sa kanya sa pagsagot, nung unang sagot ko sa kanya, may mga sumunod akong vlog doon na matataas naman ng views. Diba? Nag-views naman. So, kahit doon lang kami mag-vlog sa loob ng ka-business house or gumawa kami ng sarili naming vlog, walang problema yun. Mataas o hindi yung views namin. Masaya kami mga ka-business. Lalo na yung pag-i-scout. Doon talaga kasi sobrang enjoy kami na yung nagbabanding ba. Diba? Yun yung importante sa amin. Hindi kami nag-ano sa views mga ka-business. Kasi in case naman talaga na kulang kami sa ang tawag dito, financial, pag nagkaroon kami ng financial na kakulangan, andyan naman si Mrs. Ka-business, malalapitan namin. Ika nga, diba? Ang taong gipit kay Mrs. Ka-business kumakapit. So, hindi kami kailanman hinindian ni ate pag nangangailangan kami ng tulong. So, hindi kami nag-after sa views. Yun yung parang lumalabas kasi na kaya daw ako nag-vlog. Alam nga namang hindi ko sagutin. 'Di ba? Issues yun eh. Natural, sasagutin ko. Ako yung isa sa pinaka-apektado nung live niya na yun, mga ka-business. At ang dami ko talagang na-screenshots na mga bad comments. Andun pa nga yun, nabanggit ko na din yun, yung sa akin ni Jun Pascual, yung pagbabanta niya, yung ganung mga bagay. Diba? So, hindi ako kailanman mananahimik, mga ka-business. Pasensya na po. Yun lang naman eh. Pasensya na po. Hindi po ako mapipigilan sa mga ganung bagay na sumagot man ako. Hindi na dapat patulan kasi ganyan-ganon. At saka mga ka-business, patungkol naman dyan sa sakit na depression, hindi ko po kailanman pagtatawanan yan kasi alam ko po at naipaliwanag din sa akin kung ano yung depression, mga ka-business. Pero sa nakikita ko po kasi sa kanya, nakikita ko lang naman po ha, hindi po ako nagmamagaling or ano man. Wala lang, sa nakikita ko lang sa kanya is parang ano po, mga ka-business, hindi ko maramdaman or nakita na na-depress siya. Siguro nung time ni Jonathan yun, parang mas na-depress pa siya dun. Pero nung sagutan namin sa parang hindi man, base lang sa aking nakikita. Hindi po sa ano pa man or basta base lang naman po sa nakikita ko, mga ka-business. Yun lang. Tapos dun sa comment pala na, uy, abogado yung kapatid at tsuhin mo, yayamanin. Hindi po ganun yun, mga ka-business. Okay? Yung kapatid ko po na half-brother ko po yun, kapatid ko kay Pap, kapatid ko sa ama, is syempre po, nag-ano po yun, mga ka-business yung batawag dito, nagsumikap po yun mag-aral. Lola ko pong nagpa-aral doon. Sariling sikap niya rin po yun, naging scholar siya ng mayor doon sa Leyte, na best friend niya. Yun yung nagpa-aral sa kanya, best friend niya. Tapos nakapagtapos siya ng criminology, so nag-proceed siya to law. So ayun, nakatapos siya ng law at ngayon nga, at ano po yun, proud ako bilang kapatid kasi first take niya pa lang po sa bar exam is nakapasa agad po siya, mga ka-business. First take lang po yun, nakapasa agad si kuya. So ngayon nagtatrabaho siya sa munisipyo sa Leyte. Doon po siya personal na lawyer po siya ng best friend niya, which is mayor na ngayon. At oo, mapera siya. Siya, hindi po ako, hindi po kami, kundi siya.
mga ka-business. Kapatid ko lang. Kasi may sariling pamilya na rin po yun eh. So, siya lang po ang mayaman, hindi po kami mga ka-business. Natatawa tuloy ako. Hindi po ako mga ka-business, hindi po siya. Ay, hindi po kami na, minsan nagbibigay yun si kuya pag nangangailangan. Pero mostly, hindi naman talaga kami lumalapit kasi si Papa may konting negosyo din naman. Kahit pa. Ito po, meron na tayo t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang nito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Dean's TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large, at meron ding medium at syempre sa mga katulad ni Boogie. Meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, karintisadong epektibo mga ka-business. Po mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business. Subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So, right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan. Abay nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan na mga ka-business naming minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banat. Paano? Tsaka syempre kaming mga magkakapatid ay may kanya-kanya rin pong buhay at pamilya. So, ayun lang. Gusto ko lang linawin ang part na yon. At saka yung sa chewing ko naman is lahat naman po silang magkakapatid talaga is puro professional po. Siya, abogado, si tita, doktora, yung isa madre, yung isa head accountant po ng munisipyo. Lahat po yung pinag-aaral ng lola at lolo ko kasi yung lola ko ay principal at ang yung lolo ko po ay music supervisor po ng Lanao del Norte. So, hindi naman po nakakapagtaka na kaya nilang pag-aralin hanggang kolehiyo yung mga anak nila. Pero sa pagsisikap rin po nila kasi yung chewing ko na po yun is
ano po yun dati, nagbebenta yun ng nangunguha yun ng mangga, pinagbebenta niya para may pangbaon sa school, ganun. Nagsumikap rin mga ka-business, di ba? Tuwag nating sabihin na, ay, porket abogado yayamanin. No, hindi po ganun yun mga ka-business. Sila mayaman, sila may pera. Pero kami hindi. At ako hindi. Kasi syempre sahod lang din namin sa YouTube yung inaano namin mga ka-business na yung kinikita namin. Yun lang din yung panghanap buhay talaga namin, di ba? Wala namang iba Pero basta yun lang mga ka-business. Linawin na natin yung mga issues. Kasi mahirap din na ganyan, pinapatigil nyo ko. Tapos, baka yun pa ang makapag-stress talaga sa akin na hindi ako makapagsalita. Kasi mga ka-business, once kasi na nailabas ko na yung saloobin ko, dun ako masaya. Masaya na ako dun. Mailabas ko lang yung saloobin ko. Mailabas ko at masagot ko man ba bawat issues na ibinabato. Kasi mga ka-business, hindi naman po pwedeng hindi talaga sagutin, di ba? Na kahit alam kong mali. At saka, pamilya ko yun mga ka-business Pamilya ko yung para bang, ano ba tawag dun? Ano bang term dun? Pamilya ko yung kinanti Pamilya ko yung sinasaktan, ganun. Pamilya ko kasi, ang ka-business family is pamilya. Hindi nila alam or hindi nyo po alam mga ka-business na kahit off-cam, kung gaano kami yung samahan namin ba through off-cam mga ka-business. Hindi nyo kasi maano yun kung gaano kami kasaya, kung gaano kami yung lapat ang damdamin sa isa't isa. Yun lang naman. Saka ano pa ba? Sinasagot ko naman na yung kung may ano ba ako kay kuya. Kung tigilan ko na daw kasi baka ako naman ang isunod na demanda. Mga ka-business, nasagot ko na rin po yan dun sa second vlog namin. Hindi po ako natatakot dun mga ka-business kasi yung sa akin is pasok na pasok sa banga yung ano ko po dun, yung concern ko po dun, pasok na pasok po yun sa banga mga ka-business. Kasi mas kung tutusin mas malala yung mga nasabi niya Ang sa akin is binabalik ko lang kung ano yung sinasabi niya sa live niya. Which is narinig nyo rin naman, pinarinig ko naman din sa inyo kung ano yung mga ano yung issues na sinasagot ko. Ayun lang. Na sana walang ibang taong madadamay ba? Walang ibang taong i-involve. Kasi dapat sa amin na lang dalawa yun na tapos yun lang ang daming nadamay, tapos pati si kuya, yung issues niya kay kuya na na. Kasi pwede naman kasi dapat ayusin niya ng off-cam. Yung bang itawag niya kay kuya, i-message niya na kasi sabi niya nga sa live niya na may kulang daw dun sa naging pagpapaliwanag ni kuya sa vlog niya. May kulang. So, kung may kulang, bakit hindi i-message kay kuya na sabihin na, Sir, bakit kulang yung sinabi mo? May mali dun sa sinabi mo? Yung ganun ba? Di ba dapat ganun na lang? Kasi, asaan yung sinasabi niya na, kasi sabi nga niya hanggang dulo tayo mga ka-business. Mahal ko ang buong ka-business family, hanggang dulo tayo. Yung ganun, nasa na yun? Ba't biglang parang nawala? Yun yung pinagtaka ko kasi siya naman lagi nasasabi nun hanggang dulo tayo. Nasaan na yung hanggang dulong sinasabi mo? Ano lang yun? Ano lang ba yun? Kaplastikan? Ganon? Yung hanggang dulong sinasabi mo? Kasi, honestly mga kabisnes, nung nagpunta siya sa bahay, maayos naman yung pakikitungo namin sa kanya kahit sobrang pinagalitan niya ako, pinahiya niya ako sa mga kasama ko. Inasikaso ko pa rin siya mga ka-business. Kahit nung birthday ni kuya, inasikaso ko siya. Kahit sinigawan niya ako, inasikaso ko pa rin siya. Kasi yun yung dapat bilang reactor. So yung sinasabi niyong pambabastos, mga ka-business, hindi po si kuya ka-business ang sinagot ko, no? Hindi si kuya. Si Okray ang sinagot ko. At saka, yung pagsagot ko naman po kay Okray ay ano po yun mga ka-business. Isa po kasi siyang ex-reactor. So kung reactor po siya hanggang ngayon, tatahimik lang ako kasi bilang respeto nga. Dahil hindi naman na siya reactor ng ka-business, karapatan ko na siyang sagutin, di ba? Parang gano'n lang din yung nangyari sa kanila ni kuya. Si kuya, nagpagitna lang kasi
reactor siya, at the same time, beneficiary niya si Kuya Joe. Siguro kung reactor pa siya ngayon, magpapagitna lang ako, tatahimik ako. Hindi ako magsasalita kahit masikip sa dibdib, hindi ako magsasalita kung reactor pa siya. Bilang respeto ko kay Kuya. Pero hindi na po kasi mga ka-business. So, alisin nyo yung kaisipan na binabastos, walang respeto. No. Hindi po ganun yun. Kasi umalis, sinagot ko naman na siya, nung sinagot ko siya nung time na yun is, umalis na po siya bilang reactor. Hindi na siya party ng ka-business community. Yun lang. Hindi na siya party ng ka-business community. So, karapatan ko na siyang sagutin yun. At saka yung sinasabi na inutusan, ayun nga, nabanggit ko na sa inyo mga ka-business. Hindi. Yun nga pala, nabasa ko sa comment section na totoo ba yung sinasabi ni Okray na nagbababa si Kuya ng Natural naman po siguro na magkaroon ng communications between reactors at kay Pinuno, di ba mga ka-business? Kasi ang nire-reaction na nila is yung mga videos na or mga issues na vlog ng ka-business. So, naturalmente talaga na magkakaroon sila ng communication. So, yung sinasabing nagbababa ba, para bakbakan daw yung hindi mga ka-business. Kasi ganito yan eh. Bilang si Kuya Pinuno ng nagbababa po talaga siya ng tagubilin. At a certain may mga siya eh. May mga certain na vlog or issues na nagbababa si Kuya talaga ng tagubilin sa mga reactors. At nasa reactors po yun, mga ka-business. Choice po nila yun kung maggagawa sila ng video reaction. Diba? Nasa kanila ang choice na yun. At saka hindi ipinipilit ni Kuya. Sila mismo, sarili nilang choice yun. Sarili nilang desisyon kung yung binabang tagubilin ni Kuya isusundin nila o hindi. Kasi wala namang magagawa si Kuya eh. If ever na tumanggi sila, walang magagawa si Kuya dun mga ka-business. At hindi sila sasaklawan ni Kuya kung ayaw nilang maggawa ng reaction dun sa tagubilin ni Kuya. Magiging hindi makatatuhanan naman kung sasabihin na hindi nagbaba si Kuya ng tagubilin. Diba? Parang hindi ka panipaniwala. Kasi ang nire-reaction na nila is yung mismong ni Kuya eh. Mga videos ni Kuya, diba? So si Kuya, yun, nagbababa ng tagubilin. At a certain mga issues, mga ganun lang, mga ka-business. Pero, ayun nga, gaya ng sabi ko, nasa reactors pa rin ang desisyon kung gagawa sila ng video o hindi. At alam mo yan, Okray. Kasi may sarili kayong mga isip eh. May sarili kayong desisyon. Hindi kayo sasaklawan ni Kuya or pipigilan kung ayaw niyong gumawa ng reaction video dun sa sinasabi niya. Kasi parang pinapalabas kasi dun sa live niya na parang inuutusan. Iba po kasi yung utos mga ka-business, no? Iba yung utos sa pakisuyo. Lalo na nga yung dun sa live ni Boss Anime. Nagsabi kasi si Boss Anime na ayaw na nga maging reactors ni Okray. So, sabi ni Kuya, okay boss, ikaw na lang bahalang mag-public sa community na ayaw niya na maging reactors, na alis na siya bilang reactors ng ka-business family, ka-business official. Kayo na po bahalang mag-public. So, may gaya ng nasabi ko, may tatlong choice siya. Pwedeng sa community, pwedeng sa vlog, or through live. So, ang pinili niya, live. Pero hindi po yun inutos ni Kuya. Hindi yun inano ni Kuya. Kasi sa kanya kasi nagpaalam mga ka-business, hindi naman kay Kuya eh. So, si Kuya, nakisuyo na lang kay Boss Anime na siya nang bahala doon, patungkol doon. Kasi nga, sa kanya nagpaalam. Wag bang sabihin na palaging palautos. Kasi parang ang labas palautos. Yung ganong bagay mga ka-business. Iwasan natin yung ganon kasi si Kuya nagagalit nga yan sa amin pag pinapagalitan nga kami pagka yung marinig na nag-uutos. Hindi kasi ganun, hindi ganun yung itinuro sa amin ni Kuya. Nagagalit yan pagka uutos ka ng nang walang pakisuyo.
Yun ang pinakaayaw niya talaga, mga ka-business. So, yun lang. Wala naman. Ewan ko lang sa ibang issues. Basta yun lang. Shout out nga po pala sa sa ninang namin sa dun sa California, USA. Kay Ninang Helen Cordoque at saka kay Ninong Edward Cordoque. Thank you so much po, Ninang, sa chat nyo po, sa mensahe nyo po sa akin. Grabe, sobrang sobrang na-touch talaga ako. Kasi kahit madaling araw, gising na gising talaga yung ko eh. Kasi nung nabasa ko yung message mo, Ninang, grabe. Mas lalong lumakas talaga loob ko. Tsaka, yun. Abogado po yun, mga ka-business. Char. Si Ninong po yun, yung ninong ko po. Asawa ni Ninang Helen. Ninong po namin yun ni Bay. Yun nga, nagbaba sa akin ng mensahe na sinusuportahan niya po ako. Kasi alam niya kung ano yung tama. Sinusuportahan niya ako dahil pinaglalaban ko lang po yung tama. Yun, thank you so much po, Ninang. At naging proud kayo sa akin. Huwag po kayo mag-alala, Ninang, kasi hindi ko po susukuan at kahit kailan malaki yung respeto ko at hindi mawawala yung respeto ko talaga sa ka-business family. Syempre po, thank you so much din po kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Support po natin, mga ka-business, si Ma'am Erlinda na, ayun nga, nagpaabot siya ng 5,000 kay Kuy Kuy nung birthday niya. Thank you so much po, Ma'am Erlinda. Basta yun, mga ka-business, support po natin si Ma'am Erlinda. Kasi tumutulong din po siya paunti-unti, mga ka-business. Nagcha-charity rin po si Ma'am Erlinda. Siyempre po, support din po natin unang-una ang ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, at ang channel ng mga kagwangs, Kagwang by Papaya Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Estong Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bornok Official, at Kagwang Boknoy Official. Siyam na mali. Kagwang Damulag 2.0 Official. Yun pala, nakalimutan ko si Kuya Damo. Sorry, Kuya Damo. Peace tayo. Ayun, support po natin, mga ka-business. Siyempre, si Kahimas TV rin po, mga ka-business. Si Papa Sundot. Sino pa ba? Si Bong MTV na best friend ni Kuya ka-business na nasa Japan din yata. Hindi ako nagkakamali. Yun, support po natin, mga ka-business. So, ayun, nililinaw ko lang po yung mga bagay-bagay, mga ka-business. At may live na naman po siya ngayon. So, papakinggan ko yung live niya kung ano nilalaman. At yung last na live niya nung Friday night, titingnan ko, mga ka-business, kung anong nilalaman na naman nun, at kung may makbasa na naman akong something. Hay nako talaga, hay nako na lang. So, pasensya na po, mga ka-business, kung siguro kung sa mga darating na is sasagot pa rin ako. Pasensyahan nyo na, mga ka-business. Siyempre, kailangan din nating sagutin yung mga bagay-bagay. Yung kung ididemanda o hindi. Honestly, mga ka-business, hindi po kasi ako natatakot dun. Gaya nga nasabi ko, aral na po ako sa mga bagay na yun. At kung tutusin, mas ako ang may laban dun, mga ka-business. Alam nyo po yan. Kaya sa mga sa mga ka-business natin dyan na may mga alam, ano sa tingin nyo, mga ka-business? May laban ba o wala? Diba? Kayo makakasagot yan kasi napanood nyo rin naman yung live. At nasagot ko naman din po yun through vlog, yung mga sinasabi niya sa akin. So, ayun lang. God bless po sa atin lahat, mga ka-business. Birabanat lang po. At saka, yan. Mamaya, pakikita nyo kung ano resulta ng buhok ko. Char! O, diba? Mapera daw ako eh. Hindi pala ako, siya pala. Sorry po, sorry. Ayan, balikan ko po kayo maya, mga ka-business. Para makita nyo po yung result ng buhok ko mamaya. Sa bawat araw na lumipas,
business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dean, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.